yung tatlong anak, sunod-sunod lahat namatay. At yung unang giyera ng Israel sa Gaza, ang unang namatay yung asawa ko. Kaya ngayon, ako lang mag-isa. Ako lang mag-isa. So, kailangan kong pumunta sa palengke kasi kung hindi rin ako pupunta doon, ako rin ay, kaya yun, nung pinrento niya, nawala na siyang anak at asawa, siya na ay nagsimulang umiyak. Subhanallah. Ganun yung pananampalataya sa Allah. Na naisip mo na, anong mangyayari, anong gagawin ko kung ito ang gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala. Bilang panghuli sa ating lecture, para natin maintindihan kung gaano ka-importante ang pagkakaroon ng matiwasay na puso upang tayo ay magka-isa. Itong ating lecture na ito, yung pagkakaisa, pagkakasundo, kung hindi matiwasay ang ating mga puso, hindi natin kailanman makakamit ang pagkakaisa at pagkakasundo. Minsan, isang beses, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nasa kanyang mosque. Tinanong siya, sinabi sa kanyang mga sahaba radiyallahu anhum, mayroong darating na magsasala ngayon. Siya ay tao sa paraiso. Nang pumasok ang lalaki na yun, hindi nila kilala. Hindi si Abu Bakar, hindi si Ali, hindi si Umar, hindi si Uthman, hindi si Ali. Hindi kilala na sahaba. At sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya ay tao sa paraiso. Bakit hindi kilala? Siya pa yung unang nakapasok ng paraiso. Alam niyo ba, pagpasok niya ng masjid, nasa kilikili, nakaibig pa sa kanyang kilikili yung kanyang tsinelas. At basang-basa pa kanyang mukha dahil kaka-ablution pa lamang niya. Sinabi ng mga sahaba, nabigla sila, bakit hindi kilala? Hindi namin siya kilala kung sino siya. Tapos, naging saksi ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na siya tao sa. So, hindi namin yung binigyan ng pansin. Kasi sabi namin, nakala namin sa Abu Bakar. Pangalawang araw, same scenario, same na pangyayari, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ngayon, may papasok dito na tao sa paraiso. Same person. Basang-basa dahil nakaka-ablution lamang niya, nakaitip pa yung tsinelas sa kanya, kilikili. Hindi nila pinansin. Pangatlong araw, ganun pa rin ang nangyari. Ngayon, may darating dito ngayon na tao sa paraiso. Siya pa rin yung pumasok. Sinabi na niya sa mga sahaba, bakit siya? Hindi na siya kilala. Pero anong ginawa niya? Pagkatapos ng sala, sinundan niya ang kanyang kapatid na Muslim. At sinabi niya, kapatid, pwede bang makitulog sa'yo ngayong gabi? Pwede bang makitulog? Ngayon mo ito, bakit? Bakit siya makikitulog? Hindi ko paralan ito na. Sima-simaan yan. Papansinin niya. Bakit sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikaw ay tao sa? Anong sekreto mo? Anong ginagawa mo? Baka sakaling gawin ko rin at makapasok rin ako ng paraiso. First night, pinatuloy niya. Alam mo yung anong ginawa ng sahabi? Hindi siya natulog. Binantay, hinintay niya kung may gagalaw ba ng mga kaldero, pupunong na kayo kasi magluluto, kasi mag-fasting, o di kayo iiyak sa ating gagawin, ya Allah. Wala siya narinig hanggang Fajr. Doon lamang nagising yung tao na yun. Nung nagsala ng Fajr. Sabi niya, ano ba yun? Hindi siya nag-tahajjud. Hindi din siya nag-fasting. Sinabi niya, kung ako, nasa bayan ko ngayon, nag-fasting pa ako, nag-tahajjud. Ngayon hindi ako nakapag-tahajjud dahil sa kanya. Saka ihintay ko sa kanya. Second day, sinabi niya, baka rest day niya. Baka? Day off sa pagsamba. Kailangan din mga kapatid na Muslim, kailangan may day off pa rin. Pero hindi mo kailangan din ba siya ng tahajjud? Anong kailangan mong day off? Hindi ka naman nag-tahajjud. Anong day off? Hindi ka naman nag-fasting ng Monday at Thursday. Ang nag-day off lang, yung talagang nahihirapan sa pagsamba sa Allah. Every other day, every other night, o every day taga-tahajjud. Every Monday, Tuesday, every Monday, Thursday, siya ay nag-fasting. Kung yan ang iyong kalagayan, oo, may karapatan kang mag-day off, mag-rest day. Sabi niya, baka ngayon, rest day niya. So sa kanya lang marutulog ngayon sa kanay. Kinausap na naman niya, kapatid, pwede bang extend? Parang buti. Pwede
naghintay na naman siya until Fajr, wala namang nangyari. Walang fasting at walang tahajjud. Sabi niya, maka-rest day pa rin niya. Third night, doon pa rin siya natulog. Wala pa rin nangyari. Wala pa rin nangyari. Doon na niya sinabi, kapatid, kaya ako sa iyo natulog ng ilang araw kasi sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya ay naging saksi na tawag ka daw sa paraiso. At kaya sa iyo ako tumuloy ng 3 araw upang aking makita kung ano yung ginagawa mo. At baka sakaling akin din gawin. At baka sakaling makapasok din ako ng paraiso. Ngunit wala naman ako nakita kakaiba. Kasi patawad, mas malaki pa yung pagsimba mo kaysa sa'yo. Kasi kung sabay ako natulog, nakapag-fasting pa ako at saka nakapag-tahajjud pa ako. Pero ngayong 3 days, walang nangyari dahil sa'yo. Ano bang ginagawa mo? Anong sekreto mo? Sinabi ng sahaba, yung nakita mo, iyon, wala nang may dadagdag doon. Wala talaga. Wala akong ginagawa. Hindi ako nagsusunod ng fasting, hindi ako nagtatahajjud. Wala. Yung nakita mo, yun na yun talaga. Wala na. Wala nang dagdag doon. Baka may bawas pa. Sabi niya, ganun pala, wala pala. So tumalikod na siya. Nung pagtalikod niya, sabi niya, kapatid, meron akong natandaan. Baka yun yung dahilan. Yun yung dahilan. Sabi niya, ano yun? Sabi niya, bago ako matulog sa gabi, inalaga ko lahat ng mga taong aking nakaalitan. Yung mga nagkasala sa akin, yung hindi niya binayaran yung utang ko, yun, hindi niya ko pinansin sa nakalon. Yun, ganon. Yun yung kaaway ko, ganyan. Lahat ko yung tinatandaan at sinasabi ko, Ya Allah, lahat ko na sila pinatawad. Lahat ko sila pinatawad. Tapos, matutulog siya. Allahu Akbar. Anong sinabi ng sahaba? Kung ganyan ang iyong ginagawa, hindi na niyan makakaya. Hindi niyan kaya. Yung sinabi natin kanina na, anong silbi ng sala, ng fasting, ng zakah, ng hajj, ng umrah, kung mayroong mga tao naman na ayaw ko to kasi mas mayaman sa akin. Ayaw ko to kasi naiingit ako sa kanya. Ito, mas magaling sa akin. Ayaw ko to. Kailangan namatay to. Mawala to kasi mas magaling to. Hanggang nandyan hindi ako mapupunta sa taas kasi ito ihadlan. Lagi niya ako mas magaling sa akin. So kailangan mawala to sa mundo. Hanggang nandyan yan sa puso mo, kahit gabi-gabi ka pang nagtatahajud. Kahit araw-araw ka pang nagpapasting, walang silbi. Kapag may puot at galit at may konting kasamaan o kaya ay may kunting naubos na. Ano may ito na huli. May kunting dumi sa kanyang puso. Dumi na inggit, pagmamataas, pagmamalit sa kanyang mga kapatid na mga Muslim. Ako lang yung magaling, hindi kayo magaling. Ako lang dapat yung bida, ako lang dapat yung napapansin. Kapag nandiyan yan sa puso mo, La ilaha illallah. Kahit doon ka pa nakatira sa Kaaba, walang silbi. Anong sinabi niya? Kung nasa bahay ako, baka nakapagtahajud ako. Baka nakapagfasting ako. Pero yung ginagawa mo na pinapatawad mo lahat ng tao bago ka matulog, hindi ko yan kaya. Nakita mo? Kaya natin na magtahajud, magfasting, magpakahirap sa lahat ng seminar. Pero itong puso napakahirap kontrolin. Yung munafik, pwede magsala. Kasi nakukontrol na yung takbir. Pwede magfasting, nakukontrol na yung pagfasting. Pero yung nakalagay sa puso, hindi na rin yan nakukontrol. Kasi kontrol yan ng Allah. Kaya kapag ito ay mabuti, lahat ng iyong naiisip, ginagawa, sinasabi lahat, mabuti, ipanalangin naman natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na kanyang linisin. Patiwasin ang ating mga puso na wala mang ni katiting na dumi na napapalog sa ating mga puso. Hingin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na kung ano man ang ating, kung paano niya tayo tinipon sa lugar na ito, ay tipunin niya tayo sa kanyang paraiso. Dahil niya kayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tumitan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Arilaan tanong Allah. Irilaan tanong sumay tumala. Ang mga dosa tanong. Nagkarimaan yan sumay tumala. Ang mga amal tanong. Tumitan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Isampay tanong yan sa aming pagkatali mo maayaw mo arafa. Ang mga kawasan tanong. Nagkarimaan mo Allah. Nakarilaan mo suduragoy. Ano sa tanong. Agoy man ang mga sambayan tanong sa ina. Alam mo tanong ng mapipia. Na isampay tanong Allah. Sa miyakad dakdakan agul hijya. Ang mga pag-amal tanong, kaniman tanong Allah sa mga amal tanong,
Ay bago ng musrika? Welcome, mashallah, tabarakallah. Ang ating bagong musrika sa Tatalon. Sana ito ay una sa napakaraming program dito sa Tatalon. At mas maging malakas pa sana yung pagkakapatiran at pagkakaisa dito sa Tatalon dahil kayo nasa mabuting kamay ni Ate Alia. At ang tawag namin sa kanya ni Tita Nara, Ate Alia something. Dahil may something. Ate Alia, kalimang ko Allah, mag-unola sa bugar, menang, makabugar-bugar pa. Ayan kaya kayo sa isa nyo mapagisan dito sa Tatalon. Agulaw na nadat mga Muslim, amin ya Rabbal Alamin. Sir, nice meeting you. Narinig na kita kay Ate Alia. Ngayon namin na kita. Visually niya sa akin kasi dapat mag-meet tayo eh. Noong, kailan ba yun? Noong 20 dapat. Hindi umuwi ako, di ba? Ang klaro ni Ate Alia, mag-meet daw tayo. Kaso, umuwi ako kasi na-miss ko ang Marawi. Kasi Marawi nakakamiss din eh. Salamat sa inyong lahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.